Toby Tiangco, mga sangkay, nagsalita na nga po tungkol dito sa pasabog ni Zaldico. Ano ang kanyang reaksyon? Pag-usapan po natin. Okay, mga sangkay, maganda ang pag-usapan nito kasi itong si Toby Tiangco, isa po itong neutral, mga sangkay. Nakita naman po natin kung papaano po niya ikinakanta yung matitinding korupsyon kagaya po ni PBBM. At ngayon, mga sangkay, ano ba ang kanyang reaksyon dito sa ginawa ni Zaldico na pagpapasabog na itinuro nga po sa script niya si PBBM? Pag-usapan po natin. Naku, magugulat kayo. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito kasi, diretso po tayo mga sangkay. Ito yung pasabog ni Toby Tiangco. Kasi may interview sa kanya. At dito, may pasabog siya. Sabi dito mga sangkay, sabi niya, PBBM. Sabi daw ni PBBM. Kasi may ano dito mga sangkay, may ikinanta siya. Inalala daw po ni Representative Toby Tiangco ang isang pangyayari noong November 24, 2024 kung saan pinagalitan umano ni President Bongbong Marcos ang pinsan niyang si dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez. Pagbabahagi ni Tiangco sa programang Storycon ng One News, nasa Tacloban umano noon si Romualdez nang tinawagan siya sa telepono at pinauwi. Pagdating ni Romualdez sa bahay ng Pangulo, pinapasok umano sila sa isang private study. So, isa po itong area, mga sangkay. Ito na. Sabi ni Tiangco, pag-upo namin doon, galit na galit si President Marcos. Ang sabi niya, kayong dalawa ni Zaldi, kuha ng pera sa executive. Wala na akong nagagawa dyan. At kung anuman yung ginagawa ninyong kalokohan, wala akong kinalaman dyan. Wala akong natatanggap dyan. Sabi ni Tiangco, nanliliit nga ako. Iniisip ko nga sa loob ko, kung papagalitan lang to, bakit sinama pa naman ako dito? Di ba dapat silang dalawa lang mag-usap? Aniya. So nagalit daw po si PBBM. So malinaw mga sangkay, na mukhang si Zaldico at Martin Romualdez ang nagmamaniobra sa budget. Pero ano itong pasabog niya ngayon, mga sangkay? Ano ang kinalaman dito? Tingin ko bakit sinama niya dito si PBBM instead of pointing Romualdez lang. Tingin ko, mga sangkay, meron pong script na binigay sa kanya. At ngayon, kumakalat nga po, nabisto kaagad na ito pala ay bahagi ng kanilang script para po sa isang malawakang protesta laban kay PBBM. Na ito po ay titingnan natin, mga sangkay, na isa pong malaking kalokohan. Kasi madali lang sabihin yan eh. Pero ang tanong dito, kung si BBM ang mastermind, bakit siya magpapaimbestiga? Let us all remember, walang ibang presidente sa kasaysayan ng ating bansa na nakagawa nito na magpapasabog sa isang malaki kalokohan ng korupsyon sa loob ng gobyerno. Lahat ng presidente takot na gawin yan. Even the former President Rodrigo Duterte, takot, walang napakulong na korap, walang napaimbestigahan ng mga malalaking isda. Then itong nagpapaimbestiga na naglakas loob na presidente na si BBM, ang ituturo na mastermind. How come, mga sangkay? Diba? Ngayon, ito, panoorin po natin itong pasabog ni Toby Tiangco. What was your reaction upon hearing this allegation of resigned Congressman Zaldico? Was it a surprise or did you expect this? No, okay. Number one, yung sa sinasabi niya, it doesn't make sense, no? Parang walang logic yun eh. Kasi kung may gusto si Presidente na projects worth 100 billion, sa executive branch naman nanggagaling yung NEP, di ba? So, ibig sabihin, kung meron talaga siyang gustong ipasok na 100 billion na projects,
kung totoo yung sinasabi ni Saldico, dapat noon pa lang NEP, pinasok na yun, no? Doon pa lang mga sangkay, sablay na po siya. Sa NEP pa lang dapat, doon na. Kasi doon mas kaya pong maniobrahin yun kung ganun na lamang po ang plano ni PBBM. Mangurap ng 100 billion. So that one doesn't make sense, no? Number two, pero yun nga yung sinasabi ko, yun namang sinasabi ko na mukhang merong ayaw magpauwi sa kanya. Yun ang sinasabi ko rin. Na po pwedeng may taong ayaw magpauwi sa kanya. At alam nyo siguro, natutunugan nyo na kung sino ang mukhang takbo ng kwento na to. Kaya nga lang, ang problema dito kay Zaldico, mukhang nagpagamit sa mga kalaban ni PBBM. At alam nyo, yung sindikato ng korupsyon ay malala po ito mga sangkay. Ang tingin ko dito, gustong maabsuelto ng mga buwayang to. Kaya nagsasalita laban sa Pangulo. Kasi yun lamang po ang exit nila. Kung si Romualdez lamang po ang ilalaglag, pare-parehas pa rin sila pupulutin sa kangkungan. Pero kung si BBM, isasama niya sa paglaglag at mawawala si BBM sa pwesto, happy na naman ang lahat ng mga hurap. Ligtas sila. Di po ba, mga sangkay? And based on his statement, si former Speaker Martin Romualdez yan, no? Ngayon, yung sinasabi niya na hindi siya pinapauwi ni former Speaker Martin Romualdez dahil yan ang sabi ng Pangulo. As instructed by the President. Hindi totoo yan kasi ang daming instances na sinasabi lagi ni Martin na ganito, utos ng Pangulo, hindi ko gagawin yan kung wala namang go signal. Pero iba eh. I mean, I've personally seen na iba yung mga ginagawa niya sa utos ng Pangulo. So, yun, hindi naman ibig sabihin na totoo yun. Okay. Maaring sinabi talaga ni former Speaker Martin Romualdez yun, pero hindi ibig sabihin na totoo yun. Okay, so ang punto niya, pwedeng ginamit ni Romualdez ang pangalan ni PBBM, pero hindi ibig sabihin nun totoo. Ganon po yung klaseng pagmamaniobra. Isa-isahin ko lang po, Congressman Piangco. First, Okay. you said dun sa NEP. Alam naman po natin na nanggagaling talaga sa executive yung National Expenditure Program before it actually goes to the House of Representatives for its review. Ano po? Hindi ho ba nagkakaroon din, please correct me if I'm wrong, because there is talk that even during BICAM, there could be insertions or even amendments that ikaw na po nagsasabi, hindi ho ba, na nilagay, posible ni Zaldico. If somebody like Zaldico can insert or amend something during BICAM, why can't the President, sir? Hindi, kasi yung wala namang parte ng executive branch na nahandun sa BICAM eh. Ang nahandun sa BICAM is puro congressman at senador eh. Ayun ha, yung nasa BICAM, puro congressman at senador. So bakit tinuturo si BBM? Doon pa lang sablay na mga sangkay. Kung mangungurap si BBM ng ganong klaseng halaga, dapat sa NEP pa lang, okay na. Doon na, tapos na yun, mga sangkay. So hindi magagawa yun ng cabinet secretary. Ang pinapalabas ni Saldico is inutos sa kanya na magpasok ng 100 billion. Hindi nga, it doesn't make sense kasi kung may mga gustong proyekto si Presidente na isama doon sa budget na worth 100 billion, dito na lang sa NEP inilagay yun. Bakit Correct. naman i-insert pa? So walang ibig sabihin yun. Doon pa lang durog na mga sangkay. So sa madaling sabi, itong si Zaldico, ngayon may mga nilalabas po siyang mga dokumento. May mga nilalabas po siyang dokumento mga sangkay tungkol doon. Pero eto na lang, ganito na lang, Zaldico, bakit hindi ka umuwi ng Pilipinas at manumpak ka sa lahat ng ito? At tumayo ka. Ilabas mo lahat ng mga ebidensya, hindi gamit ng social media. Dahil kapag social media ang ginagamit mo, wala yang kwenta. Ang dulot yan, chismis, chaos, yun lang. Confusion. Yun lang. Napakahirap nitong mga sangkay, itong kalokohang ginagawa ni Zaldico. Kasi ang taong bayan nalilito. Nalilito sila. Aba, teka lang. Kanina nga, mga sangkay, muntik pa po ako maniwala eh. Uy, mukhang dami ata ang presidente. Ngayon, mga sangkay, nung
Iniisip ko na nang iniisip, teka lang, mukhang may mali ah. At eto na nga mga sangkay, lumabas na nga po ang mali. May mali sa script ni Zaldico. Isipin nyo mga sangkay, eto ha, tignan po ninyo. Ito yung mahirap baliin dyan mga sangkay. Ito din po yung sinasabi ng maraming mga eksperto pagdating po dito mga sangkay. Ito. Tingnan po ninyo mga sangkay. Para mas klaro sa ating lahat. Ito. Sabi ni Zaldico, si President Marcos ang nag-utos. Pero mga sangkay, ito, nung President Marcos Jr. vetus 194 billion worth of items in the 2025 national budget. So, kung mangungurap si BBM sa ganun, bakit na vineto ito? Diba? Doon palang sablay ng mga sangkay yung statement eh. Alam nyo nang nagsisinungaling. O ito, basahin po natin mabuti mga sangkay para mas maliwanag po sa ating lahat. Ito, may reaction din dito. Ang tanong ko lang kay Zaldico, parang sobrang tanga naman ni BBM na hinintay pa ang BICAM para mag-insert ng 100 billion. O pwede na niyang isaksak yun sa NEP pa lang. Just asking. Diba, mga sangkay? Huli si Zaldico. Huli yung script na ginawa kung sino man ang gumawa nun. Magiging ano din to, parang Gutesa, nagpasabog saglit, biglang nawala. Diba? O, ayan, mga sangkay. Matapos ang pagsusuri, nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang 2025 national budget na umaabot sa 6.3 trilyon. Mas mahaba mula sa orihinal na 352 trilyon matapos ang pagtanggal ng 194 billion na mga pondo na hindi akma sa mga prioridad ng administrasyon. You see, mga sangkay? Ngayon, kung totoo ang sinasabi na nag-insert daw po si PBBM ng 100 billion sa BICAM na yon, bakit dito mga sangkay, yan po, 194 billion projects ang vineto ng ating presidente ng Pilipinas. Anak ng tokwa. Dito pa lang mga sangkay, booking na. Dahil alam nyo mga sangkay, ang gusto talaga mangyari, ito po ang gusto mangyari ni Zaldico. Kasi, gusto niya magkaroon po ng malupitang exit. Na hindi na mawawala, hindi na matatanggal, hindi na maaagaw yung mga luxury planes, mga properties, mga ninakaw, mga kinurap. Hindi lang si Zaldico, lahat ng mga buhaya na nakalista na. Gusto nila na may maayos na exit at hindi sila madadali. Kaya ituturo nila si BBM. Hindi na ako magtataka kung si Martin Romualdez, si Bunuan, ituturo si Pangulong Bongbong Marcos. Why? Kasi ito po, mga sangkay, yung pinakamagandang paraan para po sila ay mahaligtas sa kalokohan. Pero ito na lang, tatandaan po ninyo. Kapag nawala si PBBM, itong mga kurap like Zaldico, absuelto lahat ng mga yan. Tandaan po ninyo yan. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.